Magandang araw at pagbati. Ako si Wensley M. Reyes, convener ng Manila Studies Program ng CAS UP Manila. At palugod naming inihahandog sa inyo ang MNL o mga natatanging lektura. Halika, ating panoorin ang mga piling panayam upang mas pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa Araling Maynila. Magandang araw sa lahat at welcome sa MNL 2025 Mga Natatanging Lektura. Sa pagbabalik ng sering ito na hatid ng Manila Studies Program o MSP ng Kolehiyo ng Agham at Sining, Universidad ng Pilipinas, Maynila, samahan niyo kaming tuklasin ang ilan pang mga pananaliksik tungkol sa Maynila. Ngayong araw, tayo ay sasamahan naman ni Professor Danilo A. Lumabas para talakayin ang mayamang kasaysayan ng mga pampublikong pansekundaryang paaralan sa Maynila. Si Professor Danilo A. Lumabas ay kasalukuyang guro ng Araling Panlipunan sa sangay ng mga paaralang lungsod ng Maynila. Siya ay nagtapos ng bachelor sa sekundaryang edukasyon, major sa kasaysayan sa Pamantasang Normal ng Pilipinas at masterado ng sining sa edukasyon sa University of Caloocan City. Siya ay kasalukuyang pangalawang pangulo ng Manila Public Secondary Social Studies Teachers Association Incorporated at panghabang buhay na kasapi ng Philippine Historical Association. Nakapagsagawa na siya ng mga pakitang turo sa antas panrehiyon, pandibisyon at pampaaralan at nakapaglathala na ng mga module para sa Araling Panlipunan. Ating sabay-sabay na subaybayan ang kanyang presentasyong pinamagatang ang simula ng mga paaralang pampublikong pansekundarya sa lungsod ng Maynila. Magandang araw po. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan mula sa sangay ng mga paaralang lungsod sa Maynila ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang papel na ito na may pamagat na ang pagsisimula ng mga pampublikong paaralang sekundarya sa lungsod ng Maynila ay naglalayo na una, ugatin ang simula ng pampublikong paaralan sa Maynila. Ikalawa, matalakay ang paglaganap ng mga public high school sa Maynila. At ikatlo ay maiwasto ang ilang mga laganap ng maling paniniwala hinggil sa pinagmulan ng ilang mga paaralang pansekundarya sa Maynila. Ang unang batas na may tiyak na layuning magtatag ng isang organisadong pagpapatupad ng pampublikong edukasyon ng Espanya sa Pilipinas ay ang Dekreto de Instrucción Pública del 1857 o mas kilala sa tawag na Batas Moyano mula sa pagpapakilala o nagpakilala nito na si Claudio Moyano ng Espanya. Ngunit kinakailangan pang maghintay ng mga Pilipino hanggang taong 1863 upang ipatupad ang Dekreto de Educación del 1863 na nilagda ni Reyna Isabel II noong ika-20 ng Disyembre taong 1863 kung saan ipiniliwanag dito ang isang detalyadong paraan ng pamamalakad sa mga paaralang primarya para sa mga lalaki at babae at magtatag ng isang paaralang normal sa Maynila. Pagtatatag ng isang pansekundaryang edukasyon sa Pilipinas ay pinatupad sa pamagitan ng isang dekreto real noong Mayo 20, taong 1865. Noong Enero 22, 1865, ay pinasinayaan ng Eskwela Normal de Maestros de Instrucción Primaria, ang unang paaralang pampubliko na tustos ng pamahalang Espanyol, mula sa isang narentahang bahay sa Calle de Palacio sa loob ng Intramuros. May kung ilang ulit na nagpalipat-lipat ng lokasyon ng Eskwela Normal de Maestros. Mula sa gusali sa loob ng Intramuros, ay lumipat ito sa Santa Ana sa Maynila na malagi doon ng ilang taon. Matapos nito ay muling lumipat ang paaralan sa Daang Padre Faura, malapit sa Manila Observatory. Ngunit sa kakapusan ng pondong ipinagkakaloob ng pamahalang Espanya, kalinsabay ng kalaunang pagdating ng mga mananakop na Amerikano sa bansa, yung pagdesisyon na tuluyang ipasara ang Eskwela Normal de Maestros sa pagtatapos ng panuroang taong 1904.
Itinatag naman ng Eskwela Municipal de Manila sa loob ng Intramuros sa pamagitan ng isang dekreto mula sa pamahalaan noong Nobyembre 30, 1871. Nang sumiklab na ang labanan sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano, ang Eskwela Municipal ay ginawang isang pagamutan para sa mga sundalo. At sa pagdating ng bagong mananakop, ay muli itong ginawang paaralan. Unang pinangalanan itong Manila Grammar School na kinalaunan ay ginawang American High School sa umaga at Manila Normal School sa hapon na tumagal noong 1900 hanggang 1905. Ang kasalukuyang mga paaralang pampubliko sa lungsod ng Maynila ay mahigpit na nakaugat sa uri ng edukasyon na dinala ng mga mananakop na Amerikano sa Pilipinas. Sa pagdating ng mga bagong mananakop, ay nireorganisa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Noong Hunyo 11, 1906 ay muling nareorganisa ang paraan ng pamamalakad sa American High School at Manila Normal School. At ito ay unang pinangalanang Manila High School sa umaga, Victoria Night School sa gabi. Ginamit ang gusali ng Eskwela Municipal de Manila bilang paaralan. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng annex ang Manila High School sa Dulong Bayan, ngayon ay Santa Cruz sa Maynila. Noong 1921 ay hinati ang paaralang ito. Ang annex na paaralan ng Manila High School sa Dulong Bayan ay pinangalanang Manila North High School, habang ang nasa loob ng Intramuros ay pinangalanang Manila South High School. Noong 1923 ay nabuo naman ang Manila East High School sa bahagi ng San Miguel sa Maynila, habang ang Manila West High School naman ay nabuo naman sa Tritil noong 1925. Noong Hunyo 8, 1930, batay sa ordinansang ipinatupad na nag-aatas sa mga paaralan ng Maynila na palitan ang kanilang mga pangalan mula sa mga naging mahistrado ng kataas-taasang hukuman, ang Manila South High School ay makikilala na bilang Manuel Arroyo High School. Ang Manila North High School ay naging Cayetano Arellano High School. Ang Manila East High School ay magiging Victorino Mapa High School. At ang Manila West High School ay magiging Florentino Torres High School. At noong Enero 1939 ay lumipat ang Florentino Torres High School sa Constabulary Barracks sa ngayon ay nasa Gagalangin, Tondo. Mula sa apat na unang paaralang pampublikong sekundarya na ito sa lungsod ng Maynila, ay magkakaroon na sila ng mga iba't ibang mga annex sa mga kalapit na lugar nito upang matugunan ang pangangailangang pang-edukasyon ng lumalaking populasyon ng Maynila. Mula sa mga annex na ito, sila ay humiwalay at nagsarili bilang isang paaralang sekundarya. Mula sa mataas sa paaralang Manuel Arroyo, nagmula ang Manuel Rojas High School, ang Ignacio Villamor High School, ang Manila Science High School, at ang Mariano Marcos High School. Habang mula naman sa mataas sa paaralang Manuel Rojas, humiwalay at nabuo ang Carlos P. Garcia High School. At mula naman sa bagong mataas na paaralang Maynila, nabuo ang isang annex na kalaunan ay makikilala bilang President Corazon Aquino High School. Dahil nasira dulot ng digmaan ang Arroyo High School sa loob ng Intramuros, may kung ilang ulit itong nagpalipat-lipat ng lugar. Una, sa mga kubong Conset sa Singalong noong 1946. Ikalawa, sa lugar na kinatitirikan ngayon ng mababang paaralan ng Lukban noong 1947. Pangatlo, sa gusaling Bordner sa Daang Padre Faura noong 1949. At ikaapat, sa Daang Isaac Peral, ngayon ay Daang United Nations noong 1950. Noong taong 1958, sa pamagitan ng ordinansa bilang 4067, napresisyonan ng pamahalaang lungsod ng Maynila na buhayin muli ang paggamit ng pangalang Manila High School. Mula sa mga guho ng mataas na paaralang Arroyo sa loob ng Intramuros, may nagpatayo dito ng isang bagong gusali na makikilala bilang bagong mataas sa paaralang Maynila o Manila High School. Taliwas sa paniniwala ng marami na ang kasalukuyang Manila High School ang siyang pinakamatandang paaralang sekundarya sa Maynila, makikita natin ngayon na ang kasalukuyang Arroyo High School ang tamang sabihin na pinakamatandang paaralang sekundarya sa Maynila, sapagkat hindi naputol ang pamamahala nito mula nung ito'y unang tawagin na unang Manila High School noong 1906 hanggang sa palitan ito bilang Manila South High School, Manuel Arroyo High School sa loob ng Intramuros, hanggang sa ito'y makalipat sa kasalukuyan nitong lokasyon sa UN Avenue sa Maynila.
Ang mataas sa paaralang Cayetano Arellano ay nagkaroon din ng mga annex na pinagmulan ng mga paaralan. Mula sa mga annex sa may 6 sa Tondo sa Maynila, isinilang ang Jose Abad Santos High School. Ang mga annex sa Halili at Rizal Avenue ay pinagsama upang buuin ang Manuel L. Quezon High School, habang ang mga annex sa mga lugar ng may Halili, Zurbaran, Santander at Odonel tinipon upang buuin ang Doña Chodora Alonso High School. Mula naman sa mataas na paaralang Jose Abad Santos ay nabuo ang Raha Soliman Science and Technology High School. Mula naman sa mataas na paaralang Victorino Mapa, nabuo ang mga sumusunod na paaralang publikong pansekundarya: ang Eulogio Amang Rodriguez High School, ang Ramon Abansenia High School, ang Ramon Magsaysay High School, ang Elpidio Quirino High School, at Claro M. Recto High School. Mula naman sa mataas sa paaralang Ramon Magsaysay, isinilang ang isang annex na kalaunan ay magiging General Emilio Aguinaldo High School. Ang mataas sa paaralang Florentino Torres naman, matapos na ito ay mailipat sa bahagi ng Tondo sa Maynila, ay nagkaroon din ng kanyang mga annex. Nabuo ang Gregorio Perfecto High School, ang Dr. Juan Nolasco High School. Ang mga annex naman ng Tondo High School sa Daang Manugit at Evangelista ay pinagsama upang buuin ang Jose P. Laurel High School. Ang mga annex naman sa Yangco at Santiago ay pinagsama upang maging Sergio Osmeña High School, habang ang annex nito sa Guzman ay naging Lacandula High School. Mula naman kay Dr. Juan Nolasco High School, nabuo ang isang annex na kalaunan ay makikilala bilang Tondo High School. Nabuo din ng ibang mga paaralang pansekundarya nang iba sa kanila ay inianak ng mga paaralang elementarya tulad ng Timoteo Paez High School, Felipe Calderon High School, at ng Antonio Maceda High School. Naitatag din ang mga ibang mga paaralang pansekundarya dala na pangangailangan ng mga iba't ibang lugar tulad ng Esteban Abada High School, Antonio Villegas Vocational High School. Naiiba naman ang sitwasyon ng Valeriano Fugoso Memorial High School. Nagsimula ito nang mabili ng lungsod ng Maynila ang isang lugar sa Parang Marikina noong 1947, at ito ay tinawag na Manila Boys Town. Isang paaralang pampubliko ang itinayo para sa mga kabataang nananahan sa loob ng institusyon. At noong taong 1974, ay pinalitan ang Boys Town High School bilang Valeriano Fugoso Memorial High School. Sa kasalukuyan, ang 33 mga paaralang pansekundarya na ito sa lungsod ng Maynila ay nasa ilalim ng pamamahala ng sangay ng mga paaralang lungsod ng Maynila ng Kagawaran ng Edukasyon. At ang mga mag-aaral na nandirito at nag-aaral sa loob ng mga paaralang pansekundarya na ito ay nagiging mga yaman ng ating lungsod. Marami pong salamat. Salamat po, Professor Lumabas, para sa isang mahusay na pagmamapa ng kasaysayan ng mga paaralang pampublikong pansekundarya sa Maynila. Ang MNL 2025, Mga Natatanging Lektura, ay isang lecture series na hatid ng Manila Studies Program o MSP, ang Regional Study Center na nakabase sa Kolehiyo ng Agham at Sining sa Universidad ng Pilipinas, Maynila. Ang MSP ay tinatag upang magtaguyod ng mga pag-aaral at pananaliksik tungkol sa iba't ibang aspeto ng Maynila at kinabibilangang rehiyon nito. Sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng MNL Mga Natatanging Lektura Series, tayo ay nakapagtalakay ng iba't ibang paksa tungkol sa Maynila. Maaari niyong panoorin ang mga nakaraang episode ng MNL sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na may kita sa inyong mga screen. Ang mga link ng mga episodes ng MNL ay may kita niyo rin sa description box ng video na ito. Maaari niyo ring bisitahin ang aming official YouTube channel at UPM-CAS-MSP. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na episode ng MNL 2025, Mga Natatanging Lektura.